Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 172 paaralan sa lungsod ng Lawag nabigyan ng robotics kit. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agarop 30 katupat ng elementary school ken 5 high school tinabulungan ti robotics kit diri siyudad ti Lawag manipod iti lokal gobyerno. Kinana ni Mayor Michael Marcos Kion aday tikat mangipasimudag ti commitment ti Department of Education para iti napimpintas nga edukasyon babaan ti panang pabileg kadagiti estudyante ken panang ipaayda kadagiti ramit tapno makasurusuro da iti teknolohiya. Babaan ti panakay paay kadagitoy adan ti mausar dagiti estudyante tapno may aplikar da dagiti leksyon ang masurusuro da. Napunduan ito'y iti 3 million pesos akay batugan iti 192 units ti robotics kit. Basar ti presentasyon ti DepEd agop operar ti nasong robotics kit babaan ti smartphone ket dito'y pen nga i-program dagiti ubing no ana ti maobra iti robot da. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag dayto ni Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Mga kandidato sa La Union nanumpang iiwas sa gulo upang makamit ang safe BSKE 2023. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Impanamnama dagiti kandidato iti barangay ken sangguniang kabataan elections yung BSKE iti syudad ti San Fernando La Union ti panakikay-kaysada tapno maragpat ti secure, accurate, free and fair election yung ti makunkun ang safe BSKE 2023. Nagpermay ti Peace Covenant yung saritaan kapya ti 8 kat 50 a kandidato manipod iti 50 kat siyam a barangay ti syudad. Kabayatan ti Candidates Forum a pinasatan dagiti kandidato in paganatgat kadakwada ni Attorney Reddy Balarbar, Acting City Election Officer for dagiti masapol nga aramidan ken maiparit nga aramidan kabayatan te eleksyon. Kinid daw ni Police Lieutenant Colonel Fernando Acain Jr., Chief of Police ti San Fernando City PNP ti panakikaykay sa ti komunidad tapno magunod tinatalgad ken natalinaay nga eleksyon iti syudad ti San Fernando. Manipod RP Agoo day tiniglanda bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Tupad beneficiaries ng lungsod ng Borongan umarangkada sa pagtatrabaho. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Magtitikang nahin pagtrabaho at 80 nga pinakaorhi nga tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program beneficiaries ang syudad ng Borongan ng Department of Labor and Employment o DOLE han Merkules, Oktubre 4. Ining kataliwan han gidumara nga tupad program orientasyon ng Public Employment Service Office sa PESA Borongan City ug ang DOLE Eastern Samar ang imbuhat mismo at tagsa nga barangay han mga benepisyaryo ha Barangay Dibinubo ug Barangay Hibakong han syudad han Martes, Oktubre 3. Iging kalipay nasabi nga mga benepisyaryo nga napilhira nga makabenepisyo nasabi nga programang DOLE ngan didto pa gimbuhat ta ira barangay adton orientasyon. Magtratrabaho sa kubing 15 dias ang nasabi nga mga tupad beneficiary kundiin mabulig ang mga inihan iging papatuman nga clean up drive ira tagsa nga barangay. Iging pahinumdum pa orientasyon nga dahan mga benepisyaryo nga kumpletohon adton pag-akumplisar ang mga requisitos agud may hatag hagilayon adton ira ayuda pinansyal nga nagkakantidad kabugusan in 5,625 pesos. Tika nga syudadan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dakuin naman natin ang sogod. Mga nanalo sa Youth Digital Content Creation pinarangalan ng Southern Leyte PPO. Pakinggan ang detalye ng balita mula kay Dalia Orit. Malampuson nga gilunsad sa Southern Leyte Provincial Police Office kon SLPPO ang kompetisyon nga nagpakita sa mga batan-on sa ilang talento. Tumong sa 3rd Youth Digital Content Creation nga mahataga ng mga kabatanunan og importanteng papel sa pagpalambo sa komunidad, ilabi na ang pagpugong sa krimen sa ilang tagsa-tagsa ka lugar. Pinaagi sa ilang masterpiece, drawing, musika ug mubo nga pelikula, gipakita sa mga batan-on sa lalawigan ang ilang aktibong pakigtambayayong sa mga otoridad. Gipasidunggan sila si Maritoni Valyaspin sa visual art nga kategorya, Chada Dance Troupe sa performing arts, Jade Cabonilla sa literary arts, o KK. Libhot Chapter alang sa short film category. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Mark Nalda sa SLPPO, usa kini sa mga pamaagi aron mapalambo ang kahibalo ug tingog sa mga kabatanunan sa mga isyu nga may kalabutan sa kahapsay ug kalinaw sa probinsya. Nang hinaot ang opisyal nga kini makadasig sa ubang mga batan-on nga mahimong mas aktibo sa pagsulbad sa mga hagit sa krimen ug sa pagpadayag sa ilang mga pangandoy alang sa katawhan. Gikan sa Radyo Pilipinas Sogod, kini si Dalia Abiara ulit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa Mindanao. Anti-insurgency program sa lungsod ng Cagayan de Oro City epektibo. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Tungod sa makanunayon nga serbisyo sa lokal nga pangagamahanan sa Cagayan de Oro nga gipaabot ngadto sa katawhan, ilabi na sa mga hinterland barangays, walay gikataho nga recruitment activities sa teroristang grupo. Matud pa ni City Councilor Romeo Calizo, ang chairman sa Committee on Public Order and Safety. Walay gikataho nga terorismo ug ubos kaayo ang hulga niini ug dili alarming ang kriminalidad sa dakbayan. Taliwala niini ang mga security deputies na ningkamot aron makasiguro nga ang Cagayan de Oro luwas og kanunay nga magmalinawon. Dako usab ang natabang sa programa kung diin gidala ngadto sa katawhan sa kabukiran ang nagkadaiyang serbisyo og ilang nabati nga duol ang gobyerno kanila. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro, kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. 2 araw na kadiwa ng Pangulo Program, matagumpay na nailunsad ng Dole Zamboanga Sibugay sa bayan ng Ipil. Narito ang ulat mula kay Lesty Cubol. Nagbalang puso na duha ka adlaw nga kadiwa ng Pangulo Program nga gilusad sa Dole Zamboanga Sibugay Provincial Field Office sa pagtambayayong sa DTI Zamboanga Sibugay. Among kalihukan gipahigayon sa Provincial Capitol Atrium sa Barangay Ipil Heights sa lungsod sa Ipil, Zamboanga Sibugay. Kini gisalmutan sa 13 ka Dole assisted exhibitors nga nagagikan sa nagkadaya nga lungsod sa lalawigan. Naglangkob sa mga display sa kadiwa ng Pangulo ang mga dekalidad o lokal nga mga produkto kay labihan kaubos ang presyo. Sumala sa Dole Zamboanga Sibugay, ang kadiwa ng Pangulo nagsilbi kining Market Linkage Facilitation Initiative na nagtumong sa paghatag og luna sa accessibility o affordability sa mga produktong agrikultural o guban pang mga palaliton nga gidama sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa probinsya. Ang kadiwa ng Pangulo, hugdanong gipaluyuhan ni Sibugay Governor Dr. Ann K. Hopper kinsa nagawhag sa mga Sibugaynon nga suportahan ang programa sa presidente o pahimudsan ang baratong mga produkto. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Halal certification tinalakay sa ginanap na press briefing ng Department of Trade and Industry o DTI para sa paggunita ng Consumer Welfare Month. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. Usa ka press briefing alang sa Consumer Welfare Man ang gipahigayong bag-ulang karong bulan sa Oktubre dinhi dapit sa Robinsons Place Iligan diing gipanguluhan kini sa Department of Trade and Industry o DTI Lanao del Norte Provincial's Office. Nagkadayong aktibidad nga giandam sa ahensya uban ilang makaabag gikan sa gobyerno o pribadong organisasyon o sektor ang gituki. Ang tema sa Consumer Welfare Month karon 2023 na himong inig nga gisgutan. Di nagpakita kini sa paghatag og gibukatong sa kasamtangang henerasyon o pagbintinar sa pag-uswag sa uso ng kalaing-laing industriya o ang ilang gitawag na Gen S, Generation Sustainable. Usa sa mga nadiskusyonan dito sa nahimong press conference ay ang halal certification sa mga produkto o mga establishment diri sa Iligan City o sa tibuok Lanao del Norte. Matod sa ahensya, dili sa yon ang proseso sa pag-certify sa mga produkto o ang mga establishment nga mahimong halal tungod kay moagi kini sa makuting investigasyon sa tibuok produkto o ang negosyo. Gihatagan og kibugaton sa DTI nga adunay mga buhatan nga kauban sa programa sa paghimo sa mga produkto na halal. Dugang pa sa ahensya, open sila sa mga gustong mutabang sa mga negosyo o kumpanya na gustong magpahalal certify. Ang DTI mausa sa mga ahensya sa gobyerno nga aktibong nagpaisugda sa halal certification dili lang diri sa Iligan City or diri sa Lanao del Norte kundi sa tibuok nasod nato diri sa Pilipinas. Gikan sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula dyan sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news.